Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article sa ABS-CBN News. Ito yung pahayag ni DepEd Secretary Angara. Inilabas niya yung kanyang pagkadismaya, pagkadisgusto sa nangyayaring kapalpakan sa administrasyon ng Marcos Jr. Ito, title, Nawili sa Flood Control. DepEd laments. Nalungkot, nanghihinayang. Only 22 classroom built so far in 2025. Only 22 classroom were built so far out of the 1,700 target for this year. The Department of Education said on Tuesday, adding that the Department of Public Works and Highways might have been engrossed with flood control projects. Malaking kita doon eh. Dito, baka maliit. Pinabayaan na lang. Nakakadismaya nga. Kawawang mga kabataan natin. Ito yung bagong Pilipinas na ipinagmamalaki ng Pangulong Marcos Jr. 22 lang ang ay nako. Education Secretary Sani Angara said he was seeking system changes since only the DPWH has the power to build DepEd classrooms. I don't know kung kailan nagsimula ito, but I'm sure yung mga previous hindi ganito eh. May nabasa akong post kahapon. Panahon ni PRRD, mag-average sa isang taon 2,300 classrooms ang napapatayo. Ang nabasa ko, kanya-kanyang agency, example, DepEd, sila ang magpatayo ng classroom. Farm to Market Roads, DA ang mag-implement. Ngayon lang nangyari, itong administrasyon na ito, na centralize. Lahat ng infrastruktura, DPWH lang. Kaya yung post ng isang retired general na nabasa ko is, it was a costly mistake. Yung sinentralize nila yung pag-build ng infrastruktura dito lang sa DPWH. Tanong niya is, ano ang purpose ng direktiba? Was it to improve efficiency or para makakwarta ang mga ilan? Ganon ang kanyang post na nabasa ko. Grabe. Sabi ni Secretary Angara, yung lumabas doon sa Senado is that only 22 ang natapos, may 900 pa na pending. Alam naman natin, lampas sa 150,000 ang kailangan nating silid-aralan all over the country. Backlog natin, 150,000. Tapos 22 lang ang natapos for this year. Grabe. Mukhang nawili sila sa flood control. Sa totoo lang matamaan na kung sino ang matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classroom. Correct. So, ang tanong, kung hindi pa nag-budget hearing, hindi natin malaman ito eh. Ganon din yung Farm to Market Road na ghost project. Kung hindi pa nag-budget hearing, hindi natin malaman. Yung mga military barracks and training facilities, DPWH din, yung tawag na TICAS. Excuse me. Tatag infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. 15 billion pesos ang pundo niyan. Ang daming ghost. Ang daming hindi natapos. At in fairness, sa AP, hindi nila kagagawa nito. Hindi sila ang nag-implement. Sila biktima. Beneficiary ang sundalo. Ang responsibilidad, DPWH. Kaya makikita nyo gaano kalala ang nangyayari sa DPWH.
Yan, yung ipinagmamalaki ng Pangulo natin. Flood control projects. Mabuti, hindi niya pinagmalaki yung mga classroom. Siguro, hindi inireport sa kanya yung napapatay yung classroom. Hindi nire-report yung mga farm to market road. Kasi nag-focus na sila sa DPWH. Ang tanong, bakit hindi alam ito ng Pangulo? Ganon siya palagi. Bakit tayo nagkaganito? Again, it's because of leadership. Hindi tayo naniwala noon kay Tatay Digong na weak leader yan. Ano pa? Angara said the DepEd was pushing for a public-private partnership which could fast-track the construction for the country's classroom backlog. Sana nga. O ito, maganda ito. Dati, nung panahon ni Brother Armin Luistro, panahon ito ni Pinoy siguro, nakapagpatayo ng 14,000 classrooms kasi doon, imbes na nagpapabid ka ng isang building lamang, nagpapabid ka ng 1,000 classroom, sabay-sabay yon, malakihan yung talagang pag-construct ng classroom ng ganun. Public-private partnership. So, kung nagawa nung panahon ng Pinoy admin, nagawa ng panahon ng Duterte kasi mag-average yung nabasa kong post, 2,300 o 2,500 per year. Sa ibig sabihin nun, ganun din. 14,000 sa 6 years, di ba? Nagawa ng Pinoy at Duterte. Bakit pagdating dito sa Marcos Jr., wala na? Dahil yung ginawa nila na sinentralize, dinala lahat sa DPWH, talagang plano ata yan so anong unang pagkakamali? Ang presidente na nag-appoint ng isang DPWH secretary na I don't know, how will you describe Secretary Bunuan? In fairness, walang kinalaman dito si Secretary Vince Dizon. So ang mananagot dito, ang Pangulo at ang former DPWH secretary. O baka mamaya maghugas na naman ang Pangulo, wala akong kinalaman dyan. Sabi na naman, Auntie Claire, walang kinalaman ang Pangulo dito, di ba? So sinong sisihin lang? I don't know. Senator Bam Aquino is disappointed that DPWH only completed 22 classrooms out of 1,700 target by 2025. Kaya ito ang sabi niya. Siya ang chairman sa Committee on Education sa Senado. Sumasakit iyong puso ko na 22 lang ang nagawang classroom. Ang estimated current classroom backlog natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot tayo ng 200,000 backlog classrooms. Okay, so ito po ang legacy ng bagong Pilipinas ng pinakamagaling na presidente, President Ferdinand Marcos Jr. Pasalamatan natin ang presidente natin dahil sa napakaganda niyang performance pagdating sa pagtatayo ng classroom. Bakit nagkaganito? Ito, paliwanag ng isang retired general, Joselito Kakilala, class 84 ito, kilala ko, kaibigan ko. Sabi niya, in previous administrations, infrastructure projects were wisely distributed among line agencies. The Department of Agriculture handled farm-to-market roads. The Department of Education oversaw classrooms. And each was held directly accountable for its performance. But a sweeping directive changed everything, stripping these agencies of their mandates and transferring
all infrastructure responsibilities exclusively to the Department of Public Works and Highways. So, yun po ang nangyari. Kaya, meron din tayong issue ngayon ng ghost farm to market roads. Iimbestigahan din yan. Ano pa? Ito, classroom. Grabe, oh. Halos, nakakadismaya. Ang sarap magalit sa DPWH and of course, the President. Maghugas kamay na naman ang Pangulo na wala siyang alam dito. Kaya mabuti naman at nag-resign si BP Sara dahil nakita niya wala daw pakialam ang Pangulo. Hindi nagtatanong tungkol sa kalagayan ng edukasyon sa bansa. Pinapabayaan lang ang mga pati yung TICAS program ng DND-AFP. Pagtatayo ng mga military barracks training facilities, instead na yung pondo mapunta sa DND or AFP, kinuha pa rin ng DPWH. Kaya maraming ghost projects. May post akong nabasa kanina doon sa Iloilo, area ni distrito ni Congresswoman Garin. 15 million worth of project ni Saldico na award sa kumpanya ni Saldico, ghost. Wala. Kaya kawawang mga sundalo doon na instead na nakinabang, wala. Dahil ghost project So, ito, may magandang tanong ng retired General kakilala. What was framed as a move for efficiency turned out to be a costly mistake. The DPWH simply does not have the absorptive capacity to plan, implement, and monitor the sheer volume of projects nationwide. The result is growing backlog, rampant inefficiency, and the rise of ghost projects. Those reported as completed but are in truth either substandard or non-existent. Mabuti na lang, hindi nagmayabang ang Pangulo na nakapagtayo na tayo ng 1,700 classrooms. Yung pala, 22 lang. Isa pa, malala ko, yung sa housing. Anong target? 1,000 housing units in 1 year. Ang napapatayo pa lang within 3 years. Parang nasa 300,000 pa lang after 3 years. Ang target, 1 million per year. Ganyan po. Kagaling ang ating Pangulo. Ang ganda ng kanyang vision. Ang galing niyang magsalita. Ano pa yung mga salita niya? Walang magugutom na Pilipino. That's my legacy. Kalimutan na natin yung 20 pesos per kilo na bigas. Kaya meron na daw. BBM. 20 bigas meron na. Hintayin pa na magkasako na. Hintayin pa na maglindol bago sila magbinta. Pag ako ang nasa nalindolan, bibilhin ko yung bigas. Tapos itatapon ko sa harapan ng nagbenta. Yes. Nabiktima na ako, tapos bebentahan nyo pa ako ng 20 pesos per kilo na bigas. Huwag na lang. Ano kayo? Papogi. Para lang may pakita na 20 bigas meron na. Hintayin nyo pa ang sakuna. Bakit hindi kayo magbenta kahit walang sakuna? Kung talagang tutuhanan ang serbisyo nyo sa mga nangangailangan. Huwag na yung kahit walang mabiling 20 pesos per kilo na bigas, basta wala lang sakuna na dumating sa aming lugar.